Alright mga amigos, bakbakang The Monster Naoya Inoue at Big Bang Junto Nakatani sa darating na May 2. Ginto ang presyo. At hindi lang yon, bukod pa dyan mga amigos, bago ka makabili ng ticket ay may palabunutan pa. So ibig sabihin kahit may pera ka, hindi ka basta-bastang makakabili ng ticket. Ito po mga amigos yung mga presyo ng tickets. Yung VIP nasa 122,760 pesos. Yung Arena Super Ringside Seat naman ay nasa 81,040. Arena Ringside Seat nasa 61,380. At yung pinakamalayo Reserve C Seat nasa 4,092 pesos. Apat na stage daw po mga amigos ng palabunutan. Sa unang bunutan para ito sa mga loyalty members o fan club members ng promoter o platform. Sila ang may unang access sa tickets. Sa ikalawang bunutan, second lottery, para naman ito sa mga premium card holders tulad ng D-Card Gold o iba pang partner credit cards. Sa ikatlong palabunutan naman po mga amigos, yun na po ang general lottery, open sa publiko. Pero dyan kadalasan halos ubos na ang ticket. Kaya ang bagsak na mga naubusan ng tickets ay sa second market. Kung atin nga pong matatandaan sa mga nakaraang laban po ni The Monster Naoya Inoue, yung mga ticket na nagkakahalaga lamang ng $67 o mahigit 3,000 pesos ay naibenta po ng mga reseller o mga scalper sa halagang 49,000 pesos dahil sa taas ng demand sa laban ni The Monster Naoya Inoue. Inaasahang ang event na ito ang magiging pinaka-financially successful na boxing match sa kasaysayan ng Japan at magtatakda ng bagong benchmark para sa global sports economy. Sa kabilang banda, animoy NBA trade ang nangyari sa Super Boxing at sa Matchroom Promotion. Matatandaan kamakailan nakuha nga po o nasulot ng Super Boxing si Conor the Destroyer Ben mula sa Matchroom Boxing. At obvious na obvious nga pong nasaktan ang Matchroom promoter na si Eddie Hearn. Pero ngayong araw nga po mga amigos, animoy may belta si Hearn kay Dana White ng Super Boxing. Ito ay matapos naman po niyang kunin at papirmahin sa kanyang bagong bukas na talent agency ang UFC heavyweight champion na si Tom Aspinall. So si Conor Ben na hawak dati ni Hearn ay kinuha ni Dana White. Tapos si Tom Aspinall naman na nasa UFC ni Dana White ay kinuha naman po ngayon ni Hearn. Kaya parang trade ang nangyari at parang nagagantihan na rin. Gayunpaman paliwanag ni Dana White, under pa rin ng UFC si Tom Aspinall. Ang pagkuha ni Eddie Hearn kay Aspinall ay nakatuon lamang sa branding at career management, hindi sa mismong laban. Kaya hindi nito binabago ang fighting schedule ni Aspinall sa UFC. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.